Welcome kabayan at kaibigan. Una sa lahat, gusto muna kitang i-congratulate dahil binigyan mo ang sarili mo na mapakinggan ang napakagandang opportunity na ngayon ay papakita ko sa iyo. In this video, mauunawaan mo kung bakit ngayon ka na dapat magnegosyo. Maraming tao na ayaw mag-business dahil karamihan sa mga tao, lalong-lalo na sa mga Pinoy, ay ganito ang mindset. Anak, aral ka mabuti para pagka-graduate mo ay makahanap ka ng magandang trabaho. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit after natin graduate ay nagsisikap tayo agad na makahanap ng trabaho. Walang masama doon, pero karamihan sa mga tao ay ito ang nagiging dahilan kapag inalok mo ng negosyo. Ayoko mag-business, wala akong pera, o wala akong kapital. Diba kapag naghanap ka ng trabaho, kailangan mo ding mamuhunan sa pamasahe, medical, requirements, pagkain, clearances at kung ano-ano pa. Kung minsan nga kinakailangan mo pang umutang para lang makumpleto ang mga requirements mo. Ang masaklap, papaano kung hindi ka pa matanggap sa trabaho? Malamang, uulitin mo ito at mamumuhunan ka ulit. Ang iba naman ay sinasabi, wala akong time para dyan. Walang kaso yun. Pero ang mas malala, wala ka nang time, wala ka pang pera. Yun ang mas malala. Ganito naman ang dahilan ng iba. Hindi ko alam yan. Hindi ko hilig yan. Tanong, ang mga doktor ba ay pinanganak na doktor na? Ang mga engineer ba ay pinanganak na engineer na? Ang mga lawyers ba ay ipinanganak na lawyer na? Di ba hindi? Di ba nag-aral din sila at dati nilang hindi alam ang mga trabaho nila? Ikaw, linya o hilig mo ba ang ginagawa mo ngayon? Kung aalisin natin ang sweldo mo, gagawin mo pa rin ba ang trabaho mo? Maraming tao ginagawa nila ang alam nila, ang sinasabi nila at ang linya nila. Pero kulang pa rin at lagi silang kapos sa kita nila. Pero kung ito naman ang makakapagbabago ng buhay mo, kung ito ang makakapagbigay sa iyo ng mga pangarap mo, bakit di mo alamin? Bakit di mo linyahin? Bakit di mo aralin? May mga tao nagsasabing, ayoko mag-business. Naku, risky yan. Malulugi lang ako dyan. Hindi pa nga nasisimulan mag-business, iniisip na kaagad niya na malulugi siya. Nung nag-enroll ka ba sa paaralan at nagbayad ka ng tuition fee mo? Nagtanong ka ba na, what if hindi ka makapasa? What if hindi ka makagraduate? Nung nag-apply ka ng work sa kumpanya mo, natanong mo ba, what if di ko magawa ang trabaho? Lahat ng mga excuses na ito ay nagiging dahilan na lang ng mga tao ang hindi nila alam, hindi nila maiwasang hindi pumasok sa negosyo pagdating ng panahon. Diskumpiyado ka pa din ba? Sige, tignan natin. Meron tayong tinatawag na life cycle. Una ay study. Nag-aral ka at kapag nagkaanak ka, pag-aaralin mo din. At kapag nagkaanak ang anak mo, ay pag-aaralin niya din ito. Dahil kailangan natin mag-aral para tayo ay matutong magsulat at bumasa. Pagkatapos mag-aral, tayo ay gagraduate at pagka-graduate ay magtatrabaho. Pero may mga ilan naman na hindi nakapag-aral at hindi nakagraduate pero nagtatrabaho. Dahil kailangan natin magtrabaho para meron tayong pang-suporta sa pangangailangan natin araw-araw. Ang tanong, gusto mo ba na habang buhay nagtatrabaho? Gustuhin mo man ay hindi pwede dahil pag edad mo ng 60 o 65 years old, wala ka na magagawa. Retired ka na. Ngunit makakatanggap ka naman ng retirement fee mo. Pero dahil retired ka na, tigil na ang work. Kaya tigil na din ang income. At kahit gaano pa kalaki ang retirement fee mo at naipon mo, kapag ang pera ay puro palabas at walang papasok, tama, mauubos at mauubos ito sa mga pangangailangan mo at ng pamilya mo, lalong-lalo na kapag ikaw ay may karamdaman na. At para hindi maubos ang pera mo, ano ang maaari mong gawin? Malamang, isa lang nasa isip mo. Papasok ka sa business. Kanina, kaya ayaw mong umasok sa business ay dahil kailangan mong mamuhunan. Di ba ito din ang kailangan mo ngayon? Kanina, ang sabi mo, wala kang time.
Sa tingin mo, pag edad mo ng 60 to 65, napakarami yung pang time? Kanina ang dahilan kaya ayaw mo dahil hindi mo ito alam. Ngayong retire ka na, anong alam mo sa business? Kung buong buhay mo ay nagtrabaho ka lang at di ka nag-business. At dahil wala kang knowledge about sa business, yun ang risky. Dahil mas mataas ang posibilidad na bumagsak at malugi ang business na itatayo mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi yan mangyayari ngayon. Yan ay later pa. Pero kung papasok ka din pala sa negosyo, kailan mo gusto? Now or later? Simple. Kung ngayon mo sisimulan, ngayon mo aaralin, ngayon ka matututo. Ngayon ka din kikita. Pero kung later mo gagawin, later mo aaralin, later ka matututo, later ka din kikita. Ito ang ilan pa sa mga dahilan kung bakit ngayon ka na dapat magnegosyo. Let's say 20 years old ka na ngayon. After 5 years, nag-fail ka. Okay lang dahil bata ka pa. Pwede mo pang ulitin. Kung 65 ka na and after 5 years ay nag-fail ka, mauulit mo pa kaya? Kung 20 ka na ngayon at after 5 years, naging successful ka, mas may enjoy mo ba? Oo naman. Kung 65 ka na ngayon at after 5 years, naging successful ka, may enjoy mo ba? Lalo na kung sa panahon na yun ay may karamdaman ka na. Ngayon, alam mo na kung bakit maganda na ngayon ka na dapat pumasok sa business. Click the link below para malaman mo papaano ka makakasali at papaano ka na kikita. Ako nga pala si Evangelo Condes na nagsasabing, Happy Business Day!